Not that I have already obtained it or have already become perfect, but I press on in order that I may lay hold of that for which also I was laid hold by Christ Jesus. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kung hindi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. 13. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. 14. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Ulitin natin verse 14. Nagtutumulin ako sa hangganan, yung finish line, sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Yung simpleng illustration dyan, mga kapatid, yung mga palaro na merong mga gantimpala, nagpupumilit yung contestant kahit mahirap because of the reward. Okay. Sino rito nung bata kayo nakasali kayo sa Palo Sebo? Palo Sebo ba yun? Na yung kawayan nilagyan ng grasa, tapos sa dulo merong premyo doon. Oo. Tapos maraming sumasali mga bata. Akyat, dumudula sila. Alam niyo sino nananalo? Yung uli, kasi naubos na yung grasa eh. Oh, kumapit na ron sa sa katawan ng mga nauna. Isang halimbawa yan. Then, merong mga laro na kagaya ng mga pabilisan. Maraming sumasali, nagtsatsaga, nakipaglaban because of the reward. Yun yung diwa dyan eh. Nagtutumbalin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos. Alam naman natin, tinuro na ito sa atin. There is a crown prepared for every believer. Ano ba yung crown na yun? Wala tayong pakialam, mga kapatid, kung totoo man na mayroong literal na crown, kung ginto man yan o ano man yan. Okay? Ang importante sa atin, yung crown na yun ay life. A crown of life. Buhay. Oo. At yun ang importante. Yun yung mahalaga sa atin. Okay? Yung buhay na walang hanggan. At kung naintindihan natin kung ano yung buhay na walang hanggan na yan, hindi ba yung pagpapalit sa anumang bagay? At walang anumang bagay na magpapatigil sa iyo. Diba? Just to obtain that reward. At yan yung diwa ng sinasabi ni Paul. Nagtutumulin siya. Dumana siya ng maraming pagsubok, maraming obstacles, maraming resistance, persecution, okay, kagutuman, kawalan. Pero ano sabi doon? Nagtutumulin siya because of the reward. Gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. So tayo po ay manalangin at ito po ang theme natin this month, pressing on. Okay. Ano ba sa Tagalog yan? Sino makapag-ibigin mas maganda? Pressing on. Magpatuloy, magtuloy-tuloy. At ano ba? Pinakamalapit. Magpatiwakal? Ano ba? Ha? Magsumigasin? Padayon. Tagalog ba yung Bisaya yun ah? Padayon, Bisaya yun. Kala ko nila dito ka, taga San Pablo ka. Saan mo kinuha yung padayon? Okay. Ay, basta alam nyo na yun. Magpatuloy, pressing on. Oh, let's pray.
Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Manguna ka po sa amin, mangusap ka sa pamagitan ng mensahe inihanda mo sa araw na ito. Panginoon, salamat po sa buong sanlinggong nagdaan, sa mga biyaya, mga pagpapala, pag-iingat mo, sa mga pagtatagumpay na ipinagkaloob mo sa bawat sa amin. Kinikilala namin ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong kagandahang loob. Sambahin ang iyong banal na pangalan, karapat dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat sa araw na ito. Sa iyo po namin ibinibigay ang mataas na pasasalamat, pagpupuri at pagsamba. Sa iyong banal na pangalan, in Jesus' name we pray, lahat magsabing Amen. Praise the Lord. Kamay mo yung katabi. Batiin mo sa pangalan ng Panginoon. Amen. Pressing on. Makakaupo na po kayo. Okay. There are 3 dimensions of time. 3 dimension ang oras. Ano yung dimension na ito? Kung ang space ay merong 3 dimension, like width, the height, at yung breadth. Di ba? Yung lapad, yung haba, at yung luwag. 3 dimension yan. Okay? Ang time is also 3 dimension. Base sa perspektibo ng tao. Bakit 3 dimension? We have what we call the past, the present, and the future. Tama? Mga bata? Ay, dito kayo makinig. Uy! We have the past, present, and future. Okay, 3 dimension. Kaya lang sa tatlong ito, isa lang dito ang nasa realidad. Realidad. At ano yun? The present. Okay. So ano yung past? Nakaraan. Pero na-experience mo yun, di ba? Naranasan mo? Ano yung future? Kung dating, something that you foresee, something that you hope for, your expectation, your dreams, your vision, di ba? Okay? But when we talk about the present, ito, present. Ang pinag-uusapan natin ay yung now at yung bagay na nakikita mo ngayon, yung nararamdaman mo ngayon, yung nahahawakan mo ngayon. Diba? Ayan yung present. Okay. Ngayon, ano tayo muna, mag-mind exercise muna tayo. Iwan muna natin yung present ngayon. Iwan natin, ha? Ibalik natin ang reality doon sa past. Okay. Exercise na tayo. Ibalik natin yung reality doon sa past. Yung mga panahon na makinis pa ang iyong balat. Yung panahon na buo pa ang iyong ipin. Yung panahon na nakakaakyat ka pa ng puno. Yung panahon na magana ka pang kumain. Mga matatanda, imagine nyo na, nandoon na ba kayo sa reality ng past? Nandoon na kayo? Ha? Posible ba? Iwan natin ang present and experience again the reality of the past? Pwede ba? Kasi when we say reality, yung bagay na nakikita mo, nahawakan mo, nararamdaman mo. Naramdaman mo ba, Sister Celine, na kuminis ulit yung balat mo? Kasi balik tayo eh. Naramdaman mo ba na yung nagagawa mo noon ay nagagawa mo? Kasi we cannot
go back to the past. Nandito na lang yun. Pero yung reality, hindi na pwedeng bumalik. Wala yun. Isip na lang yun. Okay? Now, balik na rin naman natin. Iwan natin ang future ngayon, ang present, punta naman tayo sa future. At damhin ninyo yung realidad ng future. Can you do it? Ang gagawa mo? Di ba hindi? So, dahil hindi tayo pwedeng bumalik sa past, hindi tayo pumunta doon sa future, anong mahalaga ngayon? Ang mahalaga ngayon ay now. And whether you like it or not, papunta ka sa future. Papunta ka sa bukas. Hanggat buhay tayo, wala kang magagawa. Darating ang bukas. Hindi mo yung mapipigilan. Darating ang birthday mo. Kahit may pera ka o wala kang pera, hindi mo yung mapipigilan. Di ba? Pwede mong sabihin, cancel muna at wala tayong budget. Pag may budget na, saka na natin harapin. Hindi yun eh. Hindi mangyayari yun. Darating at darating yun. Kahit anong gawin natin, matatapos ang buwan ng February, matatapos ang buwan ng March, at darating ang buwan ng June, ng July, ng August, at darating na naman ang December. Hindi mo pipigilan yan. Darating at darating yan. Pero wala pa tayo doon. Although mahalaga yun, marami tayong expectation, marami tayong inaasam, marami tayong mga gustong mangyari sa future. Pero kahit mag-umikot ka ngayon ng mag-umikot, hindi ka makakarating doon. So ano ngayon ang mahalaga? Ang mahalaga ngayon ay ngayon. Ang mahalaga ay itong oras na ito. Bakit ito mahalaga? Kasi hindi ka magtatagal sa now, iiwan mo ulit yan. At pag iniwan mo na yan, hindi mo yan pwedeng balikan kasi magiging bahagi na yan ng past. Susundan ninyo? Kaya ang mahalaga ngayon, yung mga bagay na dapat mong gawin ngayon, yung mga bagay na dapat mong pahalagahan ngayon, yung mga bagay na dapat mong i-prioritize ngayon. Kasi saglit lang yan, lalagpas yan at maging bahagi na yan ng past. Kaya alam nyo, every moment, bawat oras pinapahalagahan chine-cherish Kasi wala na gusto naming balikan ni Sister Lisa nung bata pa si Kay. Na cute. Yung time na bata siya na tinuturuan maglakad. Yung mga bata, yung time na bata siya na pinipisil-pisil pa yung pisngi, kinakarga-karga. Wala na, hindi mo na mababalik yun. Di ba? Ang bilis ng panahon. Kaya yung mga may anak, na hindi nyo ini-enjoy yung inyong mga anak habang bata pa, magugulat ka isang araw, malaki pa sa iyo yan. Ito nga, nagulat ako kidos binilang tumangkad. At mahalos magkapatinan ni Rap-Rap. Di ba, ganun, late lang Sila si Rulo, di ba, mga bata lang At dahil mga young people dito, biglang, gulat ka, ang lalaki na dito mga ito. Ang bilis ng panahon. Okay? Ngayon ito, pansinin natin. Meron bang future? Meron bang present? Lahat ba ng present ay maganda? Lahat ba ng present maganda? Di ba hindi? Hindi lahat ng present maganda. At yan ang realidad ng buhay. So merong present na may pagkain ka. May present naman na wala kang pagkain.
Merong present na ang saya niyong mag-asawa. Merong present naman na nagbabatuang kayo ng pinggan. Merong present na umaani kayo ng tagumpay. Meron mang present na nakaka-experience kayo ng failure. Lahat ba ng present experiences nyo sa buhay ay maganda? Di ba? Hindi. Pero ayan ay yugto lang. Di ba? Yugto lang eh. Oh. Isang araw ay lilipas. Bukas, iba naman. Kaya nga, dito dapat maintindihan natin kung bakit ang mananampalataya kinakailangan maging hopeful for the future. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Hindi tayo dapat nalulugmok. Kasi yung karanasan mo ngayon, ngayon lang yan. Lilipas yan, magiging bahagi yan ng kasaysayan ng buhay mo. Pero merong future na nasa harapan mo na kung meron kang Diyos, lahat ng hakbang natin kung nasa kamay ka ng Panginoon ay ino-order niya. Dinidikta niya. Kaya nga sabi ni Paul, hindi sa inari niya lang narating niya na o nakamit na niya yung finish line o nakamit niya na yung gantimpala. Hindi pa eh. Pero ano sabi niya? But I press on in order that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. Nagpapatuloy ako para mahawakan ko. Para makamit ko. Hindi pa ito. Pero magpapatuloy ako para makamit ko. Di ba si Amang Abraham? Ibinigay ng Diyos sa kanyang pangako na bibigyan siya ng lupain. Nakarating siya ng lupain ng Kanaan. Pero na nasa Kanaan na siya, sa kanya na yung lupa eh. Di ba? Sa kanya na yung lupa. Pero bakit? Sa tolda pa rin siya nakatira. Kasi kung sa'yo na yung lupa, ay gagawa na ako ng permanent bahay. Akin na ito eh. Halimbawa, nakabili ka ng lupa sa subdivision. May nakuha kang lupa sa subdivision, tapos magtatayo ka ng bahay mo, itatayo mo ba ron, tolda? O ang itatayo mo, permanent structure na, kasi sa'yo na yun. Maliban lang kung napatira ka sa, anong tawag dyan, yung kapag may mga bagyo, yung relocation, hindi relocation eh. Evacuation. Oh. Pag evacuation area, temporary lang talaga yan. Pero pag sarili mo na, permanent structure ilalagay mo. Pero bakit si Abraham nanatili pa rin sa tent? Kasi iba yung pananaw niya. Meron siyang gustong maabot na pangako ng Diyos. Ano yun? He's looking for a city whose builder and maker is God. Ang tanong, saan ka makakita ng syudad na ang nagtayo mismo ay Diyos? Wala dito yun sa lupa. Sa langit lang yun. Kaya alam niyo yung pananampalataya, Amang Abraham, yung pananampalataya niya, actually, tinuturo doon sa atin ng salita ng Diyos na ano eh, hindi nakatingin sa material eh. Hindi nakatingin sa physical eh. Hindi nakatingin doon sa lupa lang na tinutungtungan niya eh. Beyond pa doon. At yun yung inaabot niya. Hindi niya nakamit, pero nakita niya ng malayuan at niyakos niya. Ano ba yun? Ayun, ang pinapakita ng kwento na ito. Ang pinapakita ng kwento ito. Dito sa harapan natin, itong now, marami kang nakikita dyan. Marami kang mararanasan dyan. Maraming mga balakid dyan. At marami rin magandang bagay na ririyan. Na sa paglalakbay natin, minsan, napapahinto tayo at nag-i-enjoy tayo doon sa, because of that,
sabihin natin mga magandang bagay na nadaanan natin, minsan napapatigil tayo. Ini-enjoy natin eh.